Mga kababayan, mabuhay. Ito sila ng hashtag #WalkWithLan, ang inyong buwit setter na laging may espesyal na balita mula sa aking mga buwit sa lahat ng sulok ng gobyerno at lipunan. Ngayon sa gitna ng Pasko at Bagong Taon, pero naku po ang Pilipinas ay nasa nakakatakot na kalagayan, ekonomiya na lumulubog, korupsyon na parang money banker ni ex-congressman Saldico at budget deadlock na nagpapakahirap sa lahat. Pero may pag-asa si VP Sara Duterte ang sasagipin tayo factual ito batay sa mga ulat mula sa Manila Times at ABS-CBN. GDP growth lang, 4% inflation, 1.5%. Pero mga allocable funds ay nawawala sa pulsa ng iilan. Ay, nako, konting satire na sabi ko parang magic trick, biglang nawawala ang pera sa ilalim ng upuan ng mga big fish tulad ni Romualdez at Marcos. Witty ba? Pero seryoso mga kawok, ito ang katotohanan na dinudurog ng kasinungalingan. Shoutout sa mga kababayan natin sa Pilipinas, mga taga Maynila, Davao at probinsya, kayong nagpapakahirap sa traffic at mahal na bilihin, at sa mga OFW at kabataan sa USA, Canada, Australia, Great Britain, UAE, Italy, Japan, Denmark, Germany, Hong Kong. Salamat sa pagtsatsaga nyo para sa pamilya. Mag-subscribe na sa hashtag #WalkWithLan, YouTube channel membership at sumali sa membership para sa exclusive content. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ng unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag #WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan, hashtag #WalkWithLan. Mga kababayan, pakinggan ninyo ito ng maigi. Factual ayon sa Business World, 3 taon nang hindi naaabot ang GDP target. 4% lang ngayon 2025 dahil sa bagyo, korupsyon at walang game-changing projects mula sa admin. Bakit ba parang ang ekonomiya natin ay tulad ng traffic sa EDSA? Walang gumagalaw pero siksikan ng mga ghost projects na hinahabol ng PNP. Aking bubwit sa Malacanang, sabi lakay, ang pera ay nawawala sa allocable funds. Pork barrel na naman, pero mas malaki. Parang magic show ni David Copperfield. Pero sa halip na nawawala ang elepante, nawawala ang bilyong-bilyong piso. Ang inflation ay bumaba sa 1.5% noong November. Pero ang presyo ng bigas, gulay at kuryente lumalangoy sa taas. Para sa mga kabataan, ito ay intellectual na hamon. Paano mag-survive sa mundo ng gig economy kung ang gobyerno ay busy sa money banker scandals? Engaging na tanong, mga young blood sa Japan at Denmark, Germany, ano ang inyong masasabi? Shoutout sa mga OFW sa UAE at Italy, kayong nagpapadala ng remittance na nagiging buhay ng ekonomiya, pero admin ay walang plano para sa inyo. Bago magpatuloy mga kawok, samantalahin ang YouTube shopping. Bumili ng home essentials tulad ng rice cooker at beddings sa Shopee o Lazada. Perfecto para sa inyong pamilya sa Pilipinas at para sa mga adventurous na kabataan, tignan ng Honda ADV 160, scooter para sa mas madaling biyahe. O vlogging products tulad ng camera at tripod para maging content creator kayo, Shop now via link sa description. Nako po talaga. Espesyal na balita mula sa aking bubwit sa Kongreso. Lakay ang money banker ni Saldico ay 5 palapag na basement. Puno ng pera pero hindi ba ito parang banker ng mga big fish admin? Factual mula sa GMA News. Marcos urged to go after Romualdez sa flood control scandals at ang districts ni Sandro Marcos at Martin Romualdez ang may pinakamalaking allocations. Parang family reunion pero ang handaan ay bayad ng taxpayers. Bakit ba ang korupsyon sa Pilipinas ay tulad ng telenovela, paulit-ulit, puro twist at walang happy ending? Ang rift ni Marcos at VP Sara broken beyond repair. Ayon sa Inquirer, si Sara impeached dahil sa confidential funds pero siya ay tumatanggi. Plunder robs as fishing expedition. Ito ay power play. Ang admin ay gumagamit ng fake news,
tulad ng suspension ng work sa December 26, pero si Sara ay nagtatanggol tulad ng kanyang pagkondena sa suspensyon ni Representative Barsaga. Para sa mga OFW sa US at Canada, ito ay reminder, ang katotohanan ay laging lumalaban. Shoutout sa mga kabataan sa Australia at Great Britain. Kayo ang susunod na henerasyon, gamitin ang social media para sa katotohanan. Mag-subscribe na mga kawok, sumali sa membership para sa mas malalim na diskusyon at shop sa YouTube, Home Essentials para sa inyong bahay, ADV 160 para sa adventure at vlogging gear para maging influencer kayo sa Shopee at Lazada. Mga kababayan, heto ang good news sa gitna ng bad. Si VP Sara Duterte ang sasagipin tayo ha. Sa kabila ng impeachment at graft raps, siya'y aktibo. Sumali sa Davao Gift Giving sa Pasko na may 45,000 attendees at hindi nag-confirm o deny sa alleged visit kay Tebes. Parang fiction hero sa pelikula. Si Sara ay lumalaban-laban sa Big Fish habang ang admin ay busy sa budget deadlock para sa 2026. Bakit ba si Sara ang savior? Dahil siya ay mula sa Duterte legacy, tough on crime, pero soft sa may hirap tulad ng kanyang pagkondena sa korupsyon. Isipin nyo mga OFW sa Japan at Hong Kong, si Sara ay tulad ng inyong tiyaga, lumalaban para sa bayan, para sa kabataan sa Denmark, Germany at Italy. Siya ay role model, intellectual, factual at hindi natatakot. Ang kanyang confidential funds ay para sa security, pero ang admin ay gumagamit nito para sa political attacks. Shoutout sa Pilipinas at UAE, kayong nasa gitna ng krisis, si Sara ang pag-asa. Bago ang break shop sa YouTube Shopping mga kaibigan. Home Essentials para sa komportableng buhay. ADV 160 para sa masayang biyahe at vlogging products para sa inyong creative side sa Shopee o Lazada. Okay, halimbawa, Lakay, bakit ba ang ekonomiya ay lumulubog? Sabi sagot ko, dahil sa admin na parang barko na may butas, korupsyon. Pero si Sara ang kapitan na sasagipin. Shoutout ulit sa lahat ng bansa. Encourage sa mga mag-subscribe na po kayo dito sa ating channel. Sa buong mundo, 2025 ay bad year. Conflicts, climate crisis. Sa Pilipinas, mas malala dahil sa walang infrastructure projects para international telenovela. Pero tayo ang bida ng walang happy ending. Si Sara ang solusyon. Ang kanyang action sa Davao ay patunay. Shoutout sa US, Canada at iba pa. Mag-ano na po kayo, mag-shopping na po kayo mga kaibigan. Mga kawok, si VP Sara, si VP Sara Duterte ang sasagipin tayo Siya po ang sasagip sa atin mga kababayan. Ito ang laban para sa katotohanan. Mag-subscribe na, sumali na sa ating channel membership, YouTube channel membership, #WalkWithLan, at mag-shop na rin po kayo ng mga home essentials, ADV 160 essentials, vlogging products sa Shopee, Lazada via YouTube Shopping. Salamat mga kababayan, mga kawok hanggang sa susunod. #WalkWithLan, signing off, mabuhay po ang Pilipinas.